Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Wilson Mapa Taganili Jr. Sabi niya, dati grabe paghanga ko sa dalawang brothers na ito. Yung dalawang tulpo na senador. Pero ngayon, parang sarado bibig nila pagdating sa maleta. Kaya sukang-suka na ako pag makita ko itong dalawa. Ayan o, ang ganda ng pagkagawa. Merong tapal sa bibig. BB. Hindi ako ang gumawa niyan ha. Yan ang post ni Wilson Mapa Taganili. Kaya magbigay lang tayo ng comment reaction. Tingnan natin ang people who reacted. 17,000 nag-react. 10,000 nag-like. Ako nag-like ako dahil ang gandang pagkagawa. 7,200 ang tumatawa. Sinong tinatawanan? Magkapatid na tulpo ba? And then 273 ang galit. Ako, bilib na bilib ako sa mga tulpo noon. Lalo ng aking misis. This oras na ng gabi. Abuti na lang na alas 12, alauna, nanonood pa ang wife ko sa mga programa ni Rafi Tulpo in action, yung mga pagtulong ba. So, ako naman nung una nung election pala, pagkandidato ni Rafi Tulpo, binoto ko rin siya. Kailang wala na. Selective ang kanilang pinaglalaban. Ang tatapang nila kung ano, lalo na ngayon, yung issue sa Middle East, OFWs, mabilis pa sa alas 4. Itong si Rafi Tulpo, patawag ng emergency meeting, mga ahensya ng gobyerno, hindi naman trabaho ng senador yun. Trabaho ng presidente. Paano? Ang presidente, hindi na alam ang gagawin. Mas okay na lang din at may Rafi Tulpo in his capacity as chairman sa Committee on Migrant Workers. Nagpapatawag ng emergency meeting. Kaya salamat na lang din. Ito naman si Erwin Tulfo in his capacity as Committee on Foreign Relations. Ayan, gumagalaw. Mabilis sila pag ganyan. Kaya lang pagdating sa corruption within this administration, tahimik. Malala ko itong si Erwin Tulfo nung lumabas si Gutesa, Master Salvador Gutesa. Siya yung numero 1 na tanong-tanong kay Gutesa, gusto niyang palabasin may masamang background si Gutesa. Kaya agree ako dito sa nag-post na ito na bigla silang tumahimik. Bakit kaya? Basa tayo ng mga comments. Corillo Rodel, naging trapo na rin sila. Tengog Gelson, paldo na gani. Lanrex Saberon, yes, ilang malita babawat isa sa inyo kaya? Waldo Reyes, nawalan ng bayag. Sa mga Tulfo brothers, 4 yan ha. Ako, pinaka-believe ako dyan kay Ben Tulfo. Mas okay yan, patas yan. Kaya lang dito sa dalawang senador, wala na. Totally, nawala na ang respeto ko, believe ko sa kanila. Noel Gonzales, parang Viva Max na lang yan. Madami ng ipon. Eric Villazor, ikaw ba naman makatanggap? Correct me if I'm wrong. Di ba kasama si Erwin Tulfo sa pinangalanan ng 18 Marines? Sabi ni Attorney Baligod, 2 daw ang kategory ni Tulfo Ni Erwin Nung kongresista pa siya, nadeliberan. Ngayong senador na, nadeliberan. Yun ang maalala ko na sabi ni Attorney Baligod. Ngayon, wala. Hindi daw nila papatulan ang mga Marines. Di sige, kung ayaw yung patulan, kami papatulan namin. Kung ayaw yung patawag sa investigasyon, wala kaming magawa. Kaya lang, ang amin is malapit ng eleksyon. Kaya sa eleksyon, nakakapagtaka, itong si Rafi Tulfo, ayaw ng kumandidatong Pangulo. Ano kayang dahilan? To me, it's a good move yung hindi na siya tatakbong Pangulo. Kasi nga, wala rin lang siyang magagawa kay VP Sara. Siya at saka si Madam Leni, sila lang dalawa ang malakas na pwedeng didikit kay VP Sara but not enough to win over VP. Ngayon,
atras na si Rapi Tulfo. To me, it's a good decision. Siguradong mananalo siyang senador. Madam Leni, wala rin. Atras na rin. According to ex-Senator Trillanes, nireject na niya yung offer for her to run. So, sino na lang naiwan? Naiwan na lang, kampo ni Marcos is John Vic Remulla. Nako, ilan lang yung 1 point something percent, 1.4 ata, yung kanyang rating sa Tangerie survey. Samantalang si VP Sara, 48. So, galingan po. Galingan nyo, Secretary Remulla. Sana makadikit man lang kayo sa kay VP Sara. O, si Rizon Tiveros naman, 2.7%. Galingan nyo po, Senator Risa. Sabi niya, I am working hard. In-interview siya ni Christian Higuera. I am still open and willing. Ako pa lang naman. I hope na deserve ako sa tiwala ng taong bayan. Sana nga, mapili nila. So, wala na silang choices eh. Sa administration, John Vic Remulla lang ang pupwede. Kasi Romualdez wala na. Chapwera na si Romualdez. Sino pa? John Vic. Sa Dilawan, nasa kay Risa and Bam Aquino. Ang dalawa. Baka gagawa sila ng coalition. Mag-unite. No problem. Mayroong survey na ang resulta is kahit pagsamahin ang kampo ng kampo ng Marcos at kampo ng Dilawan kakamping, talo pa rin kasi ang lumalabas 38.5% ang rating ng pinagsamang Dilawan Marcos, si VP Sara 48. So 10 points pa rin ang diferensya. Kaya wala na. Good luck na lang sa inyo, mga Unipink. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.